Magandang araw mga bata. Ang tatalakayin natin ngayon ay pagpapahalaga sa pamilya. Bakit kaya mahalaga ang pamilya? Halika, tuklasin natin. Aralin 4.1. Pinagmamalaki ko ang aking pamilya. Ito yung example natin. Kami ang pamilya Quezon, pinagmamalaki ko ang aking pamilya dahil nagtutulungan kami sa lahat ng bagay. Masaya kaming namumuhay kahit gaano pa kahirap ang buhay dito sa probinsya. Ayun. Sabi dyan, kailangan napakahalaga ng pamilya natin, lalo na kapag namamroblema tayo, nalalapitan natin sila, may napagsasabihan tayo, may nagpapayo sa atin. Sa inyo, 'di ba? Sa inyo, kung wala ang pamilya mo, nandiyan ka ba sa harap ko ngayon? Nag-aaral ka pa? May naghahatid ba sa iyo? Meron bang bibigay ng baon mo? May nagpapatawa sa iyo? 'Di ba wala? Kaya napakahalaga ng pamilya. Kaya kayo, huwag niyong sinisisi yung magulang niyo. 'Di ba? Minsan sinasabi natin, sana hindi na lang kita naging magulang. May mga ganun, 'di ba? Pero huwag niyong sasabihin yan kasi napakahalagang may magulang, lalo na kung kumpleto ang pamilya. Napakahalaga kasi ang pamilya ang bumubuo sa buhay natin at nagpapasaya. Tapos bawa tayo pa naman, papasok na ako, wala akong baon, bigyan mo akong baon. Tayo pa naman ngayon 20 pesos lang, malungkot ka pa. Samantalang kami nun 5 piso kaya piso, masaya na kami. Tapos hatid mo ko. Tapos papakarga ka pa nga, papahatid ka na nga lang sa school. Gusto mo may karga-karga ka pa, tapos maganda yung suot mo. 'Di ba may mga ganon? Kaya mahalaga yung pamilya, lalo na pag kumpleto, ang saya-saya, 'di ba? Meron tayong tula. Pamagat, ang aking pamilya. Isa ito sa pinakamahalaga sa aking buhay. Pangalawa sa puong may kapal, kahit minsan istrikto si tatay at singit ko ay kinukurt ni nanay. Mga kapatid ko naman lagi akong inaaway. Mahal ko pa rin sila ng walang kapantay. Sila ang inspirasyon ko sa buhay. Kahit anong hirap ng aming pamumuhay, lahat kami ay hawak kamay upang malampasan ang mga pagsubok sa aming buhay. Pamilya ko ay pinagmamalaki ko. Hindi ko ipagpapalit sa kahit na sino. Hindi ako magiging tao kung hindi ako nilikha ng tatay at nanay ko. At walang diwatang luntian na tumutula ngayon sa inyo. Ayan, sa kwentong yan, ang sabi niya, 'di ba, ikaw ba mabubuhay ka kung wala ang nanay at tatay mo? Ano ka? Ano ka? Yung tumubulang basta-basta? Nakapuno? Tumubulang sa basta-bastang dyan, tabi-tabi? 'Di ba? Napakahalaga talaga ng pamilya natin. Yun nga, gaya ng sabi dyan, sila yung inspirasyon niya sa buhay. Dahil lahat sila hawak kamay upang malampasan yung pagsubok nila sa buhay. 'Di ba kapag nahihirapan ka sa mga exam, hindi na sa exam, sa mga gawain mo, assignment, paano to? Hindi ko alam. May ganun. Kahit alam mo, talagang papatulong ka pa rin sa kanila, 'di ba? Gusto mo kasi kasama mo sila sa paggawa ng mga gawain mo. Tapos andyan naman si mama, ito naman si mama. Ganito lang yan, sabi ni mama, 'di ba?
Tapos minsan nga sila na sumasagot sa mga sa mga gawain natin. Tayo, laro lang ng laro. Wala man tayong ginagawa, sila lang sumasagot. O, may mga ganyan sa inyo. O, ba't tumatawa kayo? Diba totoo? Dapat. Kaya, mahalagang may pamilya. Dapat maging masaya kayo sa pamilya nyo. Kahit stricto pa yan. Kahit ano pa yan. Importante. Andiyan sila, sumusuporta sa inyo. Lalo na kapag sasayaw ka lang ng kahit ano, ang tigas-tigas mong kumending, tigas-tigas mong sumayaw. Diba proud na proud pa rin ang pamilya mo kahit yung kending mo para kang poste na di gumagalaw na ewan, diba? Kaya kailangan pahalagaan nyo yung mga pamilya nyo. Maging masaya kayo habang nandyan sila. Dahil jowa mo, iiwan ka niya ng pamilya mo. Kahit anong mangyari, hindi ka iiwan niya, nandyan sila. Susuportahan ka kahit na may asawa ka na, diba? Kat gusto nila para ka pa ring baby sa kanila. Gusto nila pupunasin yung likod mo. Ayaw ka nila magpawis. Bibili ka nila ng ano-anong gamit na pampaganda. Gusto nila kasi malinis ka, maganda, mabango. Kasi gusto nila, baby ka pa rin nila kahit na mag-asawa ka na. Kaya, swerte ng mga ganun. Lalo na hindi naman totaling swerte yung mga nag-iisang anak. Yung gagawin lahat ng magulang para lang sa kanya. Kaya napakahalaga ng pamilya. Kasi, susuportahan, may sumusuporta sa'yo sa lahat ng bagay. Halimbawa na lang kung wala kang pamilya. Anong mangyayari sa'yo? Wala ka sa harap ko ngayon, hindi ka nag-aaral, palaboy-laboy ka lang, hindi maganda yung suot mo. Diyan ka lang sa tabing gilid, pumupulot ng pagkain, ganyan. Walang magpupunas ng likod mo. Wala kang katabi matulog kapag gabi. Kaya mahalaga ang pamilya. Kaya tandaan nyo, kahit ano bang mangyari, huwag nyo sisisihin ng mga pamilya nyo kasi isipin nyo na lang kung wala sila, paano kayo mabubuhay? Paano ka ngayon? Baka diyan ka na nga lang sa gilid-gilid, humihingi ng perang ganyan. Gusto nyo ba yun? Tapos, kasi may mga bata na nakikita ko kapag minsan nasa palengke ako humihingi dahil nga wala silang magulang, humihingi-hingi lang sila sa gilid tapos nagpapagod-pagod para lang may kainin. Kaya pahalaga nyo yung mga magulang nyo, ay yung mga pamilya nyo. Kaya sinasabi ko na sa inyo, mahalaga talagang may magulang. Yun, pagkatapos natin talakayin yun, meron tayo gagawin. Oras na ng gawain. O kaya mga bata, mag-ready na kayo. Pero hindi naman mahirap to. Yan. Gawain 1. Gumawa ng isang liham ng pasasalamat sa iyong pamilya. Sa tulong ng iyong guro, punan ang mga patlang sa iyong liham na nasa loob ng kahon. Halimbawa ko, pag sinabing kasapi, yun yung nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, tito o tita. Halimbawa, sa aking mga mahal na nanay at tatay, maraming salamat sa pangunawa nyo sa akin. Maraming salamat sa paghahatid nyo sa akin sa eskwela, sa pagbibigay nyo ng baon ko, sa pagmamahal nyo. Yung mga ganong kataga.
yung ayun nga, ano ang nagawa o naiparamdam sa iyo ng mga kasapi sa iyong pamilya na dapat mong pasalamatan. Ayun nga, gaya sabi ko, yung example din, yung papasalamat ka kasi binuhay ka nila dito sa mundo, ganoon. Nagmamalaki ko ang aking pamilya, nagmamahal, isulat ang mga pangalan, nagmamahal, halimbawa ko, Maybelline Q na launan. Tandaan, ang bawat pamilya ay may taglay na mabuting katangian, nararapat lamang na ipagmalaki mo ang pamilya, iyong kinabibilangan. Kailangan pagmalaki mo, sinasabi. Diba sabi ko, kahit pinapalo ka pa niyan, sabi mo, si mama ko, yan, ganun, pinapalo ako, pero mahal na mahal ko yun. Yung mga ganung pagmamalaki, sarap sa piling na ipagmamalaki mo, tapos pahalagahan mo yung pamilya mo. So, yun, pagkatapos nating talakayin ang pagpapahalaga sa pamilya, dumako tayo dito sa ang mabuting pakikipag-ugnayan ng aking pamilya sa iba pang pamilya. Bakit mahalagang panatilihin ng mabuting pagsasamahan ng iyong pamilya sa iba pang pamilya? Pag-isipan nyo, bakit kaya tayo nakikipagkapit bahay? Bakit nakikipag-usap yung mga pamilya natin sa ibang pamilya, sa kapitbahay natin? Yan. Mabuting makipag-ugnayan ng isang pamilya sa ibang pamilya upang maging mapayapa ang pamumuhay at may malapitan sa bawat problema. Ayun nga, kailangan yung magulang natin or yung pamilya natin marunong makipagkapit bahay. Halimbawa, kayo na lang dito sa eskwela. Kung ikaw may pamilya ka at ito may pamilya, 'di ba kayo ang dami yung kaibigan dito? Sinong hindi marunong makipagkaibigan dito? taas mo yung kamay mo, kusingit mo. Ayun nga, halimbawa si Tanya, tapos si Imelda, magkapit bahay sila. Si Tanya, di marunong makipagkaibigan sa kapitbahay niya, hindi siya nakikipag-usap kay Imelda. Tapos kapag may mga gawain tapos hindi mo alam, walang tutulong sa'yo, walang sasagot sa mga tanong mo kasi nga di ka marunong makipagkaibigan. O ganun yung pakikipag-ugnayan ng pamilya natin sa ibang pamilya. O limbawa na lang, yung nanay mo namumroblema, di siya marunong makipagkaibigan, di siya nakikipag-usap sa kapitbahay, tapos lagi niyang sinusungitan, sabi ni mama mo, wala akong pake sa mga ginagawa niyo, sabi niya, wala siyang pake sa mga ginagawa ng kapitbahay mo, charot kayo dyan, ewan ko sa inyo, sabi niya, ganun siya. Dahil di siya marunong makipagkaibigan, isang araw problema siya, wala na kayong kakainin, wala na kayong pambiling bigas kasi gipit na gipit kayo, ganyan, walang pambili kahit na ano, tapos marami na utang nyo, sinisingin na kayo ng mga pinag-uutangan nyo. Dahil di siya marunong makipagkaibigan, tapos lumapit siya kay dun sa kapitbahay. Tapos sabi ng kapitbahay nyo, ginaganyan mo ako, ngayon nasan pagmamalaki mo, sabi ng kapitbahay mo. Ngayon imbes na tulungan ka ng kapitbahay mo, lalaitin ka pa kasi nga di ka marunong makipagkaibigan. Nung meron ka, tinatawa-tawanan mo lang sila, sineche mo lang sila. Ngayon
walang-wala ka. Wala kang malapitan. Di katulad kapag marunong ka makipagkaibigan. Sabihin mo lang, Mars, wala kaming pambiling bigas. Mars, kung pwede lang makautang muna. Kasi kawawa yung mga anak ko, ganyan-ganyan. Sabihin mo lang na wala na kayong makain. Agad-agad sabihin sa'yo ng Mars mo, sige Mars, pera muna kita ng ganyan-ganyan. Diba? Kaya mabuting makipagkapit-bahay ang pamilya nyo sa ibang pamilya. Tsaka, higit pa dun, hindi masyad payapa yung buhay mo. Hindi yung magulo, wala kang kaaway. Tapos may nalalapitan ka. Tapos kapag wala kang magawa sa bahay, punta ka lang sa kapitbahay nyo, may makausap ka. Hindi masyadong tahimik yung buhay mo, yung buhay ng pamilya nyo. Kaya, halimbawa, nagka-problema kayo sa pamilya mo, sa pamilya nyo, meron kang matatakbuhan, tapos may mag-a-advise sa'yo. Maliban doon, nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan. Yun nga, gaya ng sabi, halimbawa, lalo na kung yung mga mahilig na palipat-lipat sa bahay dyan. Minsan, hindi makapag-focus sa isang tirahan. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan, mabilis kang makipagkaibigan sa kapitbahay mo. Agad-agad, meron ka nakakausap. Hanggang hindi mo napapansin. Dahil sa magaling kang makipagkaibigan, kahit saan ka magpunta, kilala ka nila kasi nga, ikaw yung tipong tao na marunong makipagkaibigan, makipag-usap. Kaya napaka-gandang makipagkapit-bahay ka, makipag-usap ka, makipag-ugnayan ka sa ibang bahay. Pero, makipag-ugnayan ka sa ibang bahay, hindi yung dahil sa mga chismis na wala namang may tutulong sa buhay mo. Makipagkapit-bahay ka, halimbawa, yung may tutulong sa'yo, wag yung, ay, hala, si ganito, ganyan, buntis na, ganun. Tapos ikakalat mo, hanggang mali-mali naman pala yung mapapahamak ka pa rin. Maganda yung makipagkapit-bahay ka sa mga taong may maitutulong sa'yo sa oras ng kagipitan. Matutulungan ka kahit ano pang problema yan. Hindi yung alam ka lang nila kapag sa chismisan, yung ganun. Kaya dapat mga bata, wag gagawin yun, wag gagayahin yun. Wag pupunta dun sa mga kaibigan na ang alam lang mga chismis, pero kapag na problema ka, hindi ka na nila kilala. Tara. Ngayon may kukwento. Pagkatapos natin dyan, meron tayong kwento. Tara, basahin ang kwento na ito. Ang Pamilya Smith. Sinong nakakaalam nito? Wala. Sige, halika. Ang Pamilya Smith. Pagkatapos nito, pakinggan yung maayos may gagawin tayo pagkatapos nito. Ito ang pamilya Smith, si Tatay Smith, Nanay Smith, Obet Smith, at Oli Smith. Marami silang kapitbahay, ngunit hindi sila namamansin. Katwiran nila, sila ay naiiba dahil kulot ang buntot nila. Araw-araw ang pamilya Smith ay walang inatupag kundi pagandahin ang buntot nila. At kapag sila ay naiimbitahan sa mga pagtitipon, ang lagi nilang sagot ay, marami pa kaming gagawin. Ang gagawin pala nila ay magsuklay at maglinis ng buntot nilang kulot at maganda. Minsan, sila ay inanyayahan ng kanilang mga kapitbahay. May pag-uusapan silang mahalaga tungkol sa nakawan sa bayan nila. Hindi dumalo ang pamilya Smith. Sila ay bala sa pagpapaganda ng buntot nila. Isang gabi, bilog ang buwan,
at nahihimbing ang pamilya Smith. Pumasok ang magnanakaw sa kanilang bahay. Hinakot ng magnanakaw ang lahat ng gamit ng pamilya Smith. Natabig ng magnanakaw ang florera at nabasag. Nagising ang pamilya Smith at natakot. Nagsisigaw sila at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit nakatakas na ang magnanakaw. Nalungkot ang pamilya Smith. Wala na tayong gamit at pagkain. Higik ng pamilya Smith. Kinabukasan, ang pamilya Smith ay dinalhan ng damit at pagkain ng kanilang mga kapitbahay. Simula noon ay nagbago na ang pamilya Smith. Bait na mga kapitbahay nila, no? Kahit na ang ganda ng pakiramdam na may kapitbahay na kaganon. Pero wag nating wag nating tawag nito. Wag natin samantalahin. Gawin nyo. Di sila namamansin. Kahit di sila kahit walang pakialam ang pamilya Smith sa mga nangyayari sa baryo nila. Diyan pa rin yung kapitbahay nila. Tinulungan pa rin sila. Kaya sinasabi ko na sa inyo, maganda talaga makipagkapitbahay ka sa oras ng kagipitan o anuman. Yan, gaya nila. May tutulong sa'yo. At hindi ka na mahihirapang humingi ng tulong. Pero sila, no, ang bait ng kapitbahay nila. Kahit na yung nagmamalaki yung pamilya Smith, laging busy, walang pakialam kahit ano anyaya sa kanila, tinulungan pa rin sila. So, dyan nagtapos yung kwento ng pamilya Smith. Yun nga, simula noon ay nagbago na ang pamilya Smith o nakikipagkapitbahay na sila. Ngayon, sagutin mo ang mga sumusunod. Itanong ang mga sumusunod. Ilan ang kasapi ng pamilya Smith? Ano ang paboritong gawin ng pamilya Smith? Ano ang problema sa lugar na tinitirahan ng pamilya Smith? Bakit hindi sila nakikipagtulungan sa iba pang pamilya sa kanilang lugar? Ano ang nangyari sa pamilyang Smith isang gabi habang sila ay natutulog? So, sasagutin natin yan. Tapos na ba kayong sumagot? Sasagutin na natin. Ilan ang kasapi ng pamilya Smith? Una, Nanay Smith, Tatay Smith. Pangatlo, ay si Obet Smith. Pang-apat naman ay si Oli. O ilan sila? Apat ang kasapi. Pangalawa, ano ang paboritong gawin ng pamilya Smith? Ano nga ba? Sino makakasagot? Tama. Paboritong gawin ng pamilya Smith ay magsuklay at maglinis ng kanilang kulot at magandang buntot. Ano ang problema sa lugar na tinitirahan ng pamilya Smith? Ano nga ba? Yung pagnanakaw. Bakit hindi sila nakipagtulungan sa iba pang pamilya sa kanilang lugar? Sagot dyan, dahil abala sila sa pagpapaganda, pag-aayos, pagsusuklay ng kanilang buntot. Ano ang nangyari sa pamilyang Smith isang gabi habang sila ay natutulog? Ano nga ba? Ninakawan sila ng magnanakaw o pinasukan sila ng magnanakaw. Tandaan, mahalagang panatilihin ang mabuting pakikipag-ugnayan ng iyong pamilya sa iba pang pamilya. Sa pamamagitan nito, nagiging tahimik at masaya ang inyong lugar. Ang iba't ibang pamilya rin nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Kaya, maliban sa mahalagang may pamilya, mahalaga din na ang isang pamilya ay
ugnayan, makipagkaibigan sa ibang pamilya. Huwag mong pangarapin ang madaming pera, mas mahalaga pa rin ang buo at masayang pamilya. Yun. Dun natatapos ang ating talakayan patungkol sa ating pamilya. Pagkatapos naman natin talakayan ang pamilya, dumako tayo dito sa Unit 3, ang aking paaralan. Sa paaralan, 'di ba ang paaralan ng pangalawa nating tahanan? Kaya tara tuklasin natin. Ano nga ba ang paaralan? Ano ba mga tungkulin natin dito? At ano ang maidudulot ng paaralan sa buhay natin? Mga layunin. Matapos ang pag-aaral ng Unit 3, naasahang magagawa mo ang mga sumusunod. Una, na ipakikilala ang iyong paaralan. Pangalawa, na ilalarawan ang pisikal na kapaligiran ng paaralan. Nasasabi ang mabuting nagagawa ng paaralan sa iyo. Pang-apat, nasasabi ang konsepto ng pagbabago at pagpapatuloy batay sa kwento ng paaralan. Pang-lima, nasasabi ang mga dapat gawin ng isang mag-aaral. Pang-anim, natutupad sa mga alituntunin ng paaralan. At ang pang-pito, napahahalagahan ang iyong paaralan. Aralin 1. Pagkilala sa paaralang aking kinabibilangan. Paaralan. Puok na ginagamit ng mga mag-aaral na tulad mo upang matuto. Katuwang ng tahanan upang maturuan ng mabuti ang mga bata. Pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Yun na, ang paaralan, ito yung nagtuturo sa atin ng maliban sa bahay. Sa bahay kasi tinuturo tayo ng mabuting asal, mga gawaing bahay. Dito, natututunan natin kung paano, kung ano ang tamang gawin, ano yung mga pangyayari noon at ngayon, ano yung mabuting asal na dapat nating gawin, kung paano gumalang, mga ganyan. Mahalaga impormasyon tungkol sa paaralang pinasukan. Una, dapat kailangan alam mo ang pangalan ng paaralan. Pangalawa, pagkatatag ng paaralan, kung kailan ito ginawa, kailan ito nagumpisa. Pangatlo, kinaroroonan o lokasyon ng paaralan. Pangatlo, kung saan to nakatayo, saang lugar to naroroon. Kilalanin ang iyong paaralan. Ang aking paaralan ay Kalangitan Elementary School. Itinayo ito noong 1992. Ito ay nasa Sitio Kalangitan, Capas, Tarlac. Mga bahagi at paligid ng paaralan. Ito naman yung mga matutuklasan naman natin dito, yung mga bahagi at yung bawat sulok ng paaralan. Una ay ang silid-aralan, lugar kung saan natututo ang mga mag-aaral. Mayroon itong mga upuan, mesa, pisara at larawan ng mga aralin. Halimbawa, ito dito sa atin. Ito yung silid-aralan natin. Meron tayong upuan, mesa, pisara, at mga larawan na makikita nyo. Yan, ito yung tinatawag na silid-aralan, kung saan tayo ngayon nagkaklase. Poste ng watawat.
Dito kayo tumatayo, kinakanta yung Lupang Hinirang. Dito inaawit ng mga mag-aaral ang pambansang awit na Lupang Hinirang araw-araw. Diba ang luwang-luwang ng pwesto dun sa pinagtatayuan natin kung saan tayo kumakanta ng Lupang Hinirang. Saan natin inaawit yung Lupang Hinirang. Dahil kasi doon lahat tayo nagtitipon, lahat ng section, doon tayo lahat. Kasi ginagalang natin yung ating bayan. Doon tayo kakanta ng Lupang Hinirang. Araw-araw. Palaruan. Maliban sa paglalaro, dito idinaraos ang mga gawain sa edukasyon sa pagpapalakas ng katawan. Diba, minsan bago tayo nag-uumpisan, naglalaro muna tayo kasi para magising yung katawan natin, para lahat ng pag-aaralan natin matatandaan nyo, papasok sa isipan natin. Tapos hindi mabibigla yung katawan natin, di tayo inaantok, di tayo tamad, yung nagiging malakas yung katawan natin, malakas yung katawan natin. Lahat ng pinag-uusapan natin dito sa klase, tumatatak sa isip natin. Kaya ang eskwelahan ay gumagawa ng nagbibigay sila ng pwesto para sa mga bata para makapaglaro. Tanghalan. Sa lugar na ito, ginagamit ang mga programa sa paaralan katulad ng Linggo ng Wika at seremonya sa pagtatapos sa pag-aaral. Yun nga, halimbawa kayo, di ba? Kapag tapos na kayo, dito kayo kapag graduation nyo, bibigyan kayo ng medal, dito kayo sasabitan ng medal, tapos minsan dito kayo sumasayaw, kumakanta, tapos nagtutula. Yun yung tanghalan. Yan ang tanghalan. Tanggapan ng pinuno ng paaralan. Ito naman yung sa principal natin. Kapag may mga bisita, may mga, diba kami, minsan pumupunta kami sa principal office dun sa tanggapan ng pinunong paaralan. Pag may gusto kaming, o kaya may naghanap sa principal, si mama mo gusto niya kausapin si principal kasi ganito, umiyak ka, umuwi ka, ganyan. O dun pupunta yung nanay mo, kakausapin ng principal para walang makarinig na iba. Silid ng mga guro. Diba nakikita nyo kapag tapos na kaming mag-aral, tapos na tayo magklase, pumupunta kami dun sa aming silid. Dito sama-sama gumagawa ng kanilang mga gawain ng mga guro. Kasi doon, kapag dito kami syempre may gagamit ng ibang guro dito sa klase natin. May ibang papasok, ganyan. Kaya meron kaming sariling upu-upuan doon para doon namin gawin yung mga ginagawa namin, para wala ring nangiistorbo sa amin, para natapos namin maaga. Silid aklatan. Narito ang mga aklat at iba pang gamit na binabasa at pinag-aaralan. Ito naman, diba, kapag may mga kailangan kayong mga libro, gusto nyo magbasa ng mga kwento, punta lang kayo dito sa Silid Aklatan. Narito lahat yung mga libro na gusto nyong basahin. Maraming makikita dito ng mga kwento. Kantina. Dito kumakain ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Yun, dito kayo, diba, meron tayong tinatawag na kantin doon. Kapag nagugutom kayo, diba, bibili kayo. Kapag gusto nyong kumain, pupunta lang kayo sa kantin, kahit na minsan medyo mahal yung mga nagbebenta. Kasi
Syempre, sa inyo lang yun, walang ibang bumibili kundi lang kayong mga mag-aaral dito sa loob ng paaralan na to. Tanggapan ng tagapayo ng patnubay. Dito ang opisina ng guidance counselor na siyang nagbibigay tulong sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral at asal sa paaralan. Yun nga, halimbawa, ikaw, tapos nag-away kayo nung kaklase mo. Dito kayo dadalhin para pag-usapan nyo yung nangyari, kung sino nagsimula, sino yung gumawa, kaya kung ano yung reklamo nyo dito sa eskwela, ganyan. Dito kayo pupunta sa tanggapan ng tagapayong patnubay. Klinika, bahagi ng paaralan na nangangalaga sa kalusugan ng mga guro, mag-aaral at mga kawani. Ito, halimbawa, dahil syempre takbo-takbo kayo, no? Tapos nasugatan ka, di mo alam saan ka pupunta. Ito yung tatakbuhan mo yung klinika para meron tayong naghihintay na manggagamot sa'yo doon. Bibigyan ka niya ng mga gamot at pagagalingin niya yung sugat mo. Pagkatapos nun, meron tayong mga gawain na naman. Halina, gumawa. Ayan. Gawain 1. Iguhit ang iyong paaralan sa loob ng kahon sa ibaba. Gawing makulay ang iyong iginuhit. Ngayon, gumuhit kayo ng paaralan. Iguhit mo tong ating silid-aralan dito. Tapos, lagyan mo ng kulay. Nasa sayo na yung paano mo pagandahin. Gusto mo, lagyan mo ng mga puno-puno. Lagyan mo ng mga nakadikit-dikit. Tapos maganda yung kulay, ganyan. Ikaw na ang bahalang mag-kulay. Basta, ang pinakamaganda ang siyang mabibigyan ng premyo. Tapos, bibigyan din natin ng stars. Kasunod nun, meron tayong tinatawag na gawain 2. Itanong sa iyong punong guro ang mga sumusunod. Ano ang pangalan ng aking paaralan? Kailan itinayo ang aking paaralan? Saan ito matatagpuan? Sasagutin natin yan. Ano ang pangalan ng aking paaralan? Ano nga ba? Anong pangalan nito? Kalangitan Elementary School. Kailan itinayo ang ating paaralan o kailan ba itinayo to? Noong 1992. Saan ito matatagpuan? Sa Kalangitan Kapas, Tarlac. Sa Kapas, Tarlac, Kalangitan Kapas, Tarlac matatagpuan tong school natin. Tandaan, mahalagang makilala mo ang paaralang iyong pinapasukan. Ito ang nagsisilbing pangalawa mong tahanan. Pagkatapos natin matuklasan kung ano ang paaralan, dito naman tayo sa ang papel na ginagampanan ng paaralan sa ating buhay. Ano nga ba ang mabuting nagagawa ng paaralan sa atin? Paano ba nakakatulong yung paaralan sa atin? Ano bang silbi ng paaralan sa atin? Pwede naman na kahit wag na tayo mag-aaral, mabubuhay naman tayo. Pero dito matutuklasan natin bakit ba tayo nag-aaral. Una, natutuhan kong magbasa sa paaralan. Yun, natututunan natin magbasa, natututunan natin isulat yung pangalan natin, nalalaman natin kung anong pangalan natin. Tapos natututo tayong isagawa kung ano yung, halimbawa na lang, nagtitinda ka, di ka marunong magsulat, o kaya may nangutang sa'yo, kaya merong gusto mong magsukli, hindi ka marunong magsukli. Paano mo susuklian to? Paano mo
baka lugi na kayo, baka 20 yung pera niya, tapos sinuklain mo pa ng ng ano, ng 21 pesos. O, edi lugi ka na. Baka best na padagdag yung benta nyo, pabawas pa ng pabawas, di ba? Kailangan marunong tayong magsulat, marunong tayong sagutin, marunong tayong magkwenta ng mga math. Lalo na sa math, di ko gusto yung math, pero kailangan talaga nating matutunan yun. O kaya, limbawa, sabi ni mama mo, anak, ikaw nga magbasa nito, malabo mata ko. Tapos importante yung pinapabasa niya, hindi ka nag-aral, wala kang alam. Hindi naman sa wala kang alam, hindi mo alam kung paano basahin yun, di ba? Paano nyo masasagot dalawa ni mama mo yun kung hindi ka marunong magbasa? Tapos paano yung yung hinaharap mo pag di ka marunong magbasa, di ba? Baka nagkaanak ka, sabi ng anak mo, pa, ma, tulungan niyo po ako dito, di ko alam gawin to, ganyan ganyan. O paano mo siya matutulungan kung tsaka paano mo siya matuturuan kung di ka marunong magbasa, di ba? Napakahirap kasi ako, papa ko di marunong magbasa, kaya nagsumikap kaming mag-aral ng maayos para makabasa kami, kasi nga si papa ko hindi siya marunong magbasa, walang magtuturo sa amin kundi pagsisikap lang namin. Kaya ayun, ang ginawa ko, naging inspirasyon ko ang papa ko. Dahil di siya marunong magbasa, inaisip ko, paano kapag di pa ako marunong magbasa, ano mangyayari sa akin, di ba? Kaya napakahalagang makapag-aral tayo ng maayos. Napakahalaga ng paaralan sa buhay natin. Pangalawa, nakakapaglaro ako kasama ang mga kaibigan ko sa paaralan. Yun nga, dahil din sa paaralan, nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan, nakapaglaro tayo ng maraming kaibigan. Kasi pag sa bahay ka lang, ulit-ulit lang na may mga kaibigan mo, dyan lang yung mga kalaro mo. Sa school, mas lalo pang lumalawak yung kaibigan mo, dumadami yung kaibigan mo. May mga nagbibigay sa yung pagkain, kapag wala kang baon, walang maibigay sa'yo si mama mo. Pangatlo, nakakaguhit, nakakasulat, at nakakabasa ako sa tulong ng aking paaralan. Yun nga, sa paaralan kasi, natututo tayo. Kasi pag sa bahay lang, ginagawa natin, linis, tapos di natin nahahasa yung pagsulat natin, pagguhit. Di mo alam, marunong ka palang gumuhit, magaling ka palang gumuhit. Diba? Kapag sa bahay ka lang, di mo alam na marunong ka pala ng ganun. Pag sa school kasi, diba, halos sa school, halos pinapagawa is gumuhit kayo, magsulat kayo, ganyan, kulayan nyo to. Doon, nailalabas natin kung yung kagalingan natin sa pagguhit, pagkulay. Kaya laking tulong ng paaralan sa buhay natin. Kaya kinakailangan, mahalagang marunong tayong mag-aral tayo ng mabuti para sa hinaharap natin, para hindi tayo mahirapan. Yun, pagkatapos ng lahat ng yon, meron tayong gawain. Ano ang iyong masasayang karanasan sa paaralan? Pumili ng 3 masayang karanasan at iguhit ito sa loob ng mga bilog. Ang masayang karanasan ko sa paaralan. Halimbawa, ako, ang masayang karanasan ko sa paaralan. Ang masayang karanasan ko dito, yung kinukurot yung singit ko ng teacher ko. Kasi matigas yung ulo ko. Pero gustong-gusto ko yun. Kasi yung nakikiliti ako sa singit, tawang-tawa ako dun. Tapos masaya ako dun. Dun ako masaya. Pangalawa,
ah, yun nga, yung ang karanasan ko pa sa paaralan ko, yung ang masayang karanasan ko pa yung nakakapaglaro ako, yung mga laruan na wala sa bahay namin, nalalaro ko din dun sa school namin. Yung halimbawa, yung ano na yun, yung tinatawag nilang patol-gusgusan, ang tawag na yun, yung basta may yun, padulasan, yun, yung padulasan nilalaro yun. Wala kaming ganun sa bahay, sa school ko lang naranasan yun. Masayang masaya ako dun, gusto ko nga lagi recess namin para naglalaro ako dun. Tapos yung pangatlo, yung ginaganyan ako, yung pinaparusahan ako, yung libro, tapos nasa labas kami. Imbes na mainis ako nun, masaya pa ako, mas gusto kong ginaganon ako. Mas gusto kong nandun ako sa nakatayo. Kasi kapag nakatayo ako, nakikinig ako. Kasi kapag nakaupo ako, parang naboboard ako. Masyadong ginagawa. Pero hindi ko sinabing gayahin nyo yun. Yun lang yung trip ko. Yun yung gusto ko eh. Siyempre, iba-iba naman tayo ng gusto, di ba? Matandaan, ang paaralan ay isang lugar na marami kang makikilalang bagong kaibigan na iyong makakalaro, makakasama sa pagbabasa, pagsusulat, pagguhit, at iba pang mga gawain para matuto. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng paaralan sa iyong buhay. At yun, meron akong isang katagaang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan. O yun, maraming salamat mga bata sa pakikinig. Ayun na. Magpe-pray na tayo ng closing na natin. God, thank you po kasi natapos na po tong lesson namin. Ingatan nyo po kami. Kayo na pong bahala sa pag-uwi namin. Salamat po sa mga natutunan namin sa araw na ito. God, maraming salamat po. Bye-bye na mga bata. God bless to all. Ingat kayo.